Panibagong araw, panibagong ganap nga sa aking buhay solo journey. Ito na ata ang pinakamabigat at malaki kong parcel. Inaasahan ko nga na maliit lang to at magaan. Nagulat lang naman ako ng kaunti at ganito nga yung natanggap ko. Kinontrol ko nga muna yung sarili ko bago buksan. Kapag sinilip ko kasi kung ano ang laman, baka kung anong oras na naman ako makakapag-asikaso ng pagkain ko. Kaya naman nag-asikaso muna ako magsalang ng sinaing at bumili na rin ng ulam. May nagsuggest nga sa akin, bakit daw hindi na lang daw ako magdala ng Tupperware para yung binibili kong ulam hindi na nga kailangan pang ilagay sa plastic. Oo nga no, bakit kaya hindi ko naisip yun? Total, ang ginagawa ko naman din dun sa plastic na pinaglagyan ng ulam ay hinuhugasan ko pa bago ko nga itapon sa basurahan para nga hindi bumaho yung stock kong basura. Hindi pa naman dito agad natatanggal ang basura. Kailangan nga munang ipunin bago ipatapon. Kaya ganun na lang ako kadisiplina sa basura ko para lang hindi ako dito bumaho. Ang problema, tsaka ko lang naalala yung suggestion sa akin ni Mima kung kailan nakabili na ako ng ulam. Sana naman sa mga susunod kong pagbili ay maalala ko nang magdala ng Tupperware. Sa dami nga ng sinabi ko ay nakapagbukas na pala ako ng parcel. Marami nga nagrereklamo dito kasi nga mahirap daw i-assemble. Ang ginawa ko lang naman na technique, kinilala ko nga lahat ng part kaya naman nilabas ko lahat sa box. Pati nga yung mga tornilyo, kinilala ko muna din. Ito lang naman yung vanity mirror na pangarap ng lahat ng babae. Mas inuna ko nga lang tong maliliit na parts para nga malalaking parts na lang yung maiwan at mabilis na lang. Habang kinakabit ko nga ito, na-realize ko na kaagad na matibay at hindi ito mauuga. Kasi lahat ng butas nilalagyan ng metal. Mismong maglalak dun sa ating tornilyong nilagay. Kaya naman hindi kakainin ng tornilyo yung kahoy. Yung maliliit na parts, ang kinalabasan niya nga ay itong drawer. Kung nakabuo nga ako ng isa, mas mabilis ko na lang nabuo yung iba.